Community engagement is about making our voices heard and working together for a change. On particular side, the socio-political is about understanding the issues that affect us, like policies, leadership, and public decisions. Kaya naman tara, ating tukuyin kung paano dumadaloy ang pamamahala mula noon hanggang ngayon dito sa bayan ni Maria. Narito at nakapanayam namin ang anak ng dating punong bayan ng Santa Maria. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga konsehal ng ating bayan. Santa Maria Integrated High School po. When yung under po kami lang yun. At yun yung ginagawa ng kailangan namin. Ako ay mula sa Santa Maria Integrated High School. Ay nais ko magpapanayan ng ilang oras lang namin namin layunin na salit po kami sa Pagkatapos naming makapanayam ang anak ng dating punong bayan at ang ating mga konsehal ng bayan, ngayon naman ay tuklasin natin ang aming pakikipag-usap sa pangalawang punong bayan ng Santa Maria. At base sa tanong kung kumusta yung pagiging president, maayos naman. Passionate. Ngayon ay ating masasaksihan ang naging daloy ng pakikipag-ugnayan namin sa ina ng bayan ni Maria. Sa ngayon po, ano po yung mga priority ng mga project dito sa ating bayan? Alright. So priority projects remains to be infrastructures, no? Kasi marami rin na tayo na ipagawa, but there still remains some major infrastructure projects, particularly roads, na sa tingin ko kinakailangan natin para makumpleto natin yung tinatawag natin na road network, and all of this road network will always lead to a better life for our constituents. Kasi when mobilization is easy, tayo kasi ay agricultural community, ano? And all of this produce ay hindi naman natin tayo ubusin lahat. Kaya kinakailangan all this produce, be it rice, be it high value crops, kinakailangan madala ito sa tamang merkado. And dito vital yung accessibility natin to the market. As you see, it's kalsada. At marami pa rin tayo, especially in the inland barangays, na mga sa ayusin, na mga kalsada, at mga bagong openings na kinakailangan pa rin natin tayo. So, I think that, and of course, health is my number one advocacy, na lalo kung mapatatag ang health system natin, at least even sa RH natin, kahit paano may ayos natin yung submission na nagbibigay natin sa ating mga kababayan. So that, number one for me is health, second is livelihood. Isa talaga sa tinututukan ko at gusto kong tutukan is livelihood programs to enable and capacitate our people. We cannot expect a good life kung wala tayong trabaho. No? So number one talaga, para naman tayo magkatrabaho, kaya kailangan meron tayong skills. So, skills development is really one of my focus, and then matching that up with opportunities, with work opportunities. So, to me, number one is health, then work opportunities, tapos pangatlo, yung mga infrastructure projects. Ngayong alam na natin ang daloy ng pamamahala sa bayan ni Maria, naway maging aral sa atin ang pagiging matalino sa pagpili ng ating magiging leader.